Hey everyone, I am here to show you how to create HTML or hypertext markup language using Notepad. Okay, and this is our step 1. Okay, HTML ay pwedeng i-open sa Windows 8 or above. Now, for example, sa mga gamit nating laptop ngayon or computer, madalas Windows 10 na and Windows 11. Kaya yung Notepad, ma-open natin dito. Okay, pero before we start, alamin muna natin ano po ba yung HTML or ano po ba yung structure niya once na tayo ay gumawa. Okay? Ang HTML document is divided into two main section, the head and the body. Okay, ano po ba makikita natin sa head section? Sa head section, makikita natin dito is the title or documents title or search engine or keywords, but it's not visible to the reader. Ibig sabihin, class, once na nag-open ka ng isang website, ito po yung sino-search natin or yung nilalagay natin sa www para makita or mahanap natin yung isang website. Then the body section is contain the information or content that you want to appear on the web page. For example, may binuksan kang web page, lahat ng makikita mo doon sa isang website na yan ay kasama sa body section. Okay pa. Ngayon, alamin muna natin ano po ba yung mga structure and tag na nilalagay sa title and the body. Okay, marami yan. Actually, marami yan. Pero this time, yung pinaka-basic lang muna. Okay, structural tag. Again, no, nahati yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag na head content and the body content. Okay, o dun sa head, may kita natin dito yung mga title, character, ayan, yung mga set links, links to style sheet. Yung title, ito yung mismong makikita natin sa browser tab, and body or yung nilalaman ng ating website, including text, image, and other elements. O ngayon, ano po ba yung mga pwedeng ilagay sa body? Okay, dalawa lang muna sa ngayon, pero again, 20 tags yan. Pero ngayon, dalawa lang muna. Ang ilalagay natin is the heading and paragraph. Okay, nga heading lang muna yung ilagay po na natin. And kung mapapansin ninyo class, nag-start yung tag natin na meron siyang left and right arrow. Okay? Then, yung sa mga tag na yan, meron tayong tinatawag na open tag and close tag. Mamaya papakita ko na lang. Ngayon, mag-start tayo. Gayahin natin to class. No, yan. Yung pinaka-itsura ng ating HTML content. Ngayon, open po tayo ng Notepad. O, search nyo lang yan dito. Search nyo, then click Notepad. Ngayon, nakapag-open na tayo ng Notepad. First step natin, of course, igagawa muna tayo ng open tag na nakalagay is HTML. O pagdating sa mga tag, meron tayong tinatawag na open tag and close tag. Okay? Merong mga tag na kahit hindi mo gamitan ng close tag, okay lang. Pero iilang ano lang 'yon. Iilang tag lang 'yan. Pero madalas sa mga ibang tag, kailangan mo siyang i-close. O paano ba gumawa ng close tag? Mamaya ipapakita ko. Okay, HTML. Again, we have two sections, the head sections and the body sections. Sa body sections, dito natin makikita yung mga HTML documents such as the title, character sets, and links to style sheet. Okay, then yung sa title, yung mismong gusto nating mag-display or yung sino-search natin sa World Wide Web. And sa body sections, yung mga visible content na makikita natin sa ating website. Diba? Again, we have two
sections, so the head sections and body sections. Sa head, may kita natin again contains metadata about the HTML document. For example, dito natin makikita yung mga title, character set, or link to style sheet. Ayun yung mga makikita natin sa head. Then sa after ng head, meron tayong title. O dito na natin lalagay yung title. Okay, title, open tag na word na title, no? Left and right arrow lang yan. And for example, my first website. My first website. Then close natin. O, paano naman siya i-close? No? Left arrow key, then backslash. Then title. Okay, then after nyan, i-close naman na natin si head. Yan. Backslash, then head, then right arrow key. Sabihin class, naka-close na si head natin. O ngayon, kapag sinearch mo yung my first website, makikita na natin yung para ma-search natin yung website, ito yung lalagay natin na word, yung my first website. After nyan, doon naman na tayo sa body. Okay, body. Enter lang natin, enter, then tab. O sir, bakit po ba nakaganyan yung pagkakaayos? O pagdating sa programming, mas okay na nakaayos siya, katulad niyan. Parang okay lang naman tapat-tapat pero mahirap kasing tingnan. Yun yung purpose niya. Okay, dito tayo sa body. Okay, body. Okay, open tag ng body. O ngayon, ano po ba yung pwedeng ilagay sa body? Ngayon yung body, ano naman makikita natin yan? Contains the visible content of the HTML document. Ibig sabihin, lahat ng mga open natin sa website, or once na nag-open tayo ng website, yun yung makikita natin. No? And then, nilalagay siya dito sa body. O ngayon, pag ilalagay natin sa body, ang nakalagay dito is heading and paragraph. But this time, heading lang muna. Ano ba yung heading? For example, ginagamit ang heading sa mga title or sa mga bold letter. O, doon siya nilalagay. Okay, heading. Yung heading natin, pwede siya mag-start into 1 to 6. Pero ngayon, heading 1 muna yung gagamitin natin. Okay, heading 1. Then, hello world. O, lagay natin, hello world. Then, close tag. Close tag natin. Backslash, then H1, then right arrow key. Then, close na natin si body. O, backslash again, body, then right arrow key. O, ayan, meron na tayong nabuo. Ngayon, meron na tayong head, meron na tayong title ng website, then meron na rin tayong content na nakalagay, which is the word hello world. Okay, then close na natin si HTML, then right arrow key. Ngayon, ganyan po yung ating structured. Okay, yung HTML, then yung head, or yung mismong iso-search natin sa website, then close tag, then sa body content, o body, o heading 1 na hello world, then backslash na body, then close na natin sa HTML. Ngayon, paano naman siya i-save? Punta lang tayo sa file, then save. Ito ang pinaka no? Sa file name, lagay na lang natin my first website, my first website. Then don't forget na i-click po natin siya sa yung file name niya ng .html. Ayan, para gumana siya. Then siguro lagay na lang natin dito sa may yan, dito. O for example, kung saan ko man ipapalagay na folder, kung saan nyo man gustong ilagay na folder. Ayan, my first website, .html. Yan po kasi ang kanyang file type. Then, click save. Kapag na-save yan, hanapin lang natin. Ito tayo sa folder. Okay, hanapin lang natin siya. Ito, yung my first website.
Then click nyo lang yan. Yan, open nyo lang yan, then ito na po yung lalabas. Yan. O, ito yung Word na my first website, then hello world. O, ngayon, ang HTML, pwede natin yan magamit ng any search engine. Okay, pwede mo siyang ma-open through Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, or etc. Any search engine, na doon po siya pwedeng makita. Ayan, na my first website, then hello world. O, ito po yung ating head. No? Kung nakikita nyo, ito yung head or yung the title of the website, and the body is the content of the website. No? Yung the word hello world. Okay? And that's it. Thank you and goodbye.